Mga kapatid, narito ang katotohanan na magbabago sa inyong buhay magpakailanman. Ang Salmo 91, isa sa pinakamakapangyarihang mga salmo sa buong Biblia, ay maling nauunawaan ng 99% ng mga tao sa mundo. Oo, narinig ninyo ng tama, 99%. At ang maling pag-intindi na ito ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, takot at kabiguan sa maraming buhay ng mga Kristiyano. Mula sa mga pastor, mga ministro, hanggang sa mga ordinaryong mananampalataya, halos lahat ay nalilito sa tunay na kahulugan ng salmo na ito. Ngunit ngayong araw na ito, bubuksan namin ang mga mata ninyo sa katotohanan na magbabago sa inyong pananampalataya magpakailanman. Bago namin ipahayag ang nakakagulat na katotohanan na ito, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at i-hit ang notification bell. Mag-like din kayo sa video na ito dahil ang mensaheng ito ay dapat marating ang milyong-milyong tao sa buong mundo. Ipamahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, dahil ang revelasyon na ito ay maaaring magligtas ng kanilang buhay espiritual. Ngayon, balik tayo sa Salmo 91. Alam ba ninyo kung ano ang pinakamaling pag-intindi ng mga tao dito? Akala nila, ang Salmo 91 ay isang magic formula para sa proteksyon. Akala nila, kapag binasa mo ito ng paulit-ulit, magiging immune ka na sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng sakit, sa lahat ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ay nabibigo, nagkakasakit pa rin, namamatayan pa rin, at nagiging bitter sa Diyos. Nakita ko na ang mga taong nag-chant ng Salmo 91 kada umaga pero nagkasakit pa rin ng cancer. Nakita ko na ang mga pamilyang nag-claim ng mga pangako ng Salmo 91 pero namatayan pa rin ng mga anak. Nakita ko na ang mga ministro na nag-preach ng Salmo 91 bilang guarantee ng protection pero naaksidente pa rin, na-hold up pa rin, namatay pa rin. Bakit nangyayari ito? Dahil mali ang kanilang pag-intindi sa Salmo 91. Hindi ito magic spell mga kapatid. Hindi ito incantation na kapag binasa mo, bibigyan ka agad ng supernatural protection. Ang Salmo 91 ay may mas malalim na kahulugan na hindi nauunawaan ng karamihan. Una, tignan natin kung sino ang nagsasalita sa Salmo 91. Maraming tao ang akala si David ang nagsulat nito. Pero kung susuriin ninyo ng mabuti ang teksto, makikita ninyo na may tatlong magkakaibang mga boses dito. May nagsasalitang tungkol sa isang tao, may tumutunggok, at may direct quote galing sa Diyos mismo. Ang first revelation na ito ay nagbabago ng lahat. Kapag naintindihan ninyo na hindi ito simpleng awit ni David, kundi isang prophetic dialogue, magiging malinaw sa inyo ang tunay na mensahe nito. Ang second revelation ay mas nakakagulat pa. Ang Salmo 91 ay hindi tungkol sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi ito universal promise para sa bawat mananampalataya. Ito ay may specific target audience. Sino ang taong tinutukoy dito? Ang taong nakaupo sa silim ng kataas-taasan at nagpupuyo sa lilim ng makapangyarihan. Mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano ay nakaupo sa silim ng kataas-taasan. Hindi lahat ay nagpupuyo sa lilim ng makapangyarihan. Ito ay isang specific spiritual position na hindi nakakamtan ng lahat. Kaya nga hindi lahat ay makaka-receive ng mga protection na nabanggit sa Salmo 91. Ano ba ang ibig sabihin ng nakaupo sa silim ng kataas-taasan? Sa Hebrew, ang salitang silim ay sether na nangangahulugan ng secret place or hiding place. Hindi ito literal na lugar, kundi isang spiritual dimension ng intimate relationship sa Diyos. Ito ang lugar ng prayer, ng worship, ng communion na walang distraction, walang worldly interference. Maraming mga Kristiyano ay nananalangin pero hindi sila nasa sether ng Diyos. Nananalangin sila habang nag-iisip ng business, habang nagwe-worry sa mga problema, habang nagche-check ng social media. Hindi sila nakakaabot sa secret place kung saan nandun ang presensya ng Diyos. Ang nagpupuyo sa lilim ng makapangyarihan naman ay mas malalim pa. Ang Hebrew word na puyos ay lun, na nangangahulugan ng magstay overnight, mag-lodge, manatili ng matagal.
Hindi ito quick visit sa Diyos, hindi ito instant message prayer. Ito ay extended time na ginugusto mo sa presensya ng Diyos. Kailan huling nanatili kayo sa prayer ng mahigit 1 oras? Kailan huling nag-fast kayo para lang makipag-communion sa Diyos? Kailan huling nagsakripisyo kayo ng inyong time, entertainment or pleasure para lang maging intimate sa God? Kung hindi ninyo magawa ito, hindi kayo qualified sa mga promises ng Salmo 91. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kapatid. Ang third revelation ay magbibigay ng solusyon sa inyo. Ang Salmo 91 ay hindi para sa perfect na mga tao. Hindi ito para sa mga walang kasalanan. Ito ay para sa mga taong willing mag-commit sa Diyos ng buong puso. Tignan niyo ang verse 14. Dahil umibig siya sa akin, kaya ako ay magliligtas kanya. Ang keyword dito ay umibig. Sa Hebrew, ito ay ashak, na hindi simpleng love. Ito ay passionate attachment, clinging love, devoted affection na walang ibang priority. Maraming mga Kristiyano ay nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero ang kanilang time, energy at attention ay napupunta sa ibang bagay. Mahal nila ang career nila, ang pera nila, ang reputation nila, ang family nila. Hindi masama ito, pero dapat ang Diyos ang number 1 priority sa lahat. Ito ang fourth revelation na magbabago sa inyong buhay. Ang proteksyon ng Salmo 91 ay hindi automatic. Hindi ito dahil Kristiyano kayo. Hindi ito dahil born again kayo. Hindi ito dahil regular kayong nagsisimba. Ito ay conditional blessing na nakadepende sa inyong level of commitment kay God. Kaya nga sinabi sa verse 15, tatawag siya sa akin at ako'y sasagot sa kanya. Hindi sabi, lahat ng tatawag sa akin. Sinabi, siya, yung specific na taong nakaupo sa secret place, yung nagpupuyos sa lilim ng makapangyarihan, yung umibig sa Diyos ng buong puso. Nakita ba ninyo ang pattern? Conditional lahat ang mga promise ng Salmo 91. May requirements, may qualifications. Hindi ito libre para sa lahat. Kaya nga 99% ng mga tao ay mali ang pag-intindi dito. Ang fifth revelation ay tungkol sa mga specific na proteksyon na nabanggit. Ang sakit na nananalasa sa kadiliman ay hindi simpleng flu o sipon. Sa biblical context, ito ay pestilence, epidemic, plague na kumukalat sa mga lugar na walang godly presence. Ang sumpa na nanananghali ang tumutulog ay hindi random na bad luck. Ito ay spiritual attacks na targeted sa mga taong nasa spiritual warfare. Hindi lahat ng aksidente ay covered ng Salmo 91. Hindi lahat ng sakit ay kasama dito. Ang proteksyon ng Salmo 91 ay specific sa mga spiritual attacks, sa mga works ng enemy na nagtatarget sa mga faithful servants ng Diyos. Kaya nga maraming mga saints sa kasaysayan ay namatay bilang martyrs. Namatay si Stephen, namatay si James, namatay si Paul. Hindi dahil hindi nila alam ang Salmo 91, hindi dahil mali ang kanilang faith, kundi dahil ang death nila ay part ng God's plan at ang protection ng Salmo 91 ay hindi nag-apply sa specific na situations na iyon. Ang sixth revelation ay tungkol sa hindi makakapinsala sa iyo. Maraming tao ang akala ito ay physical harm lang, pero sa Hebrew, ang harm ay ra, na nangangahulugang evil, wickedness, moral corruption. Ang primary protection ng Salmo 91 ay hindi sa physical pain, kundi sa spiritual contamination. Maaring masaktan kayo physically, maaring mag-suffer kayo financially, maaring ma-reject kayo socially, pero kung kayo ay nasa secret place ng Diyos, hindi kayo masisira spiritually. Hindi kayo magiging bitter, hindi kayo mawawalan ng faith, hindi kayo magiging corrupt morally. Ito ang tunay na proteksyon ng Salmo 91. Spiritual preservation sa gitna ng trials. Physical preservation ay bonus lang, pero ang spiritual preservation ay guaranteed para sa mga taong qualified.
Ang seventh revelation ay tungkol sa makakakita kayo ng parusa sa mga masama. Hindi ito nangangahulugan magiging vindictive kayo. Hindi ito nangangahulugang magiging judgmental kayo. Ito ay spiritual insight na makikita ninyo kung paano gumagana ang justice ng Diyos. Makikita ninyo na ang mga taong gumagawa ng masama ay hindi tumatagal. Makikita ninyo na ang mga corrupt ay nahuhuli. Makikita ninyo na ang mga nagpapakasama ay nagkakasakit. Hindi dahil kayo ang nag-curse sa kanila, kundi dahil natural law ng Diyos ang reaping and sowing. Pero dapat maging compassionate pa rin kayo. Dapat ninyong ipagdasal pa rin ang mga kalaban ninyo. Dapat ninyong pakitaan pa rin ng kindness ang mga nanghaapi sa inyo. Ito ang mark ng tunay na nakaupo sa secret place ng Diyos. Ang eighth revelation ay tungkol sa long life na nabanggit sa dulo ng Salmo. Maraming tao ang akala ito ay quantity ng buhay, maraming taon. Pero sa biblical understanding, ang long life ay quality ng buhay, meaningful, purposeful, impactful na buhay, kahit maitli man. Mas mabuti ang 30 years na buhay na puno ng God's presence kaysa sa 80 years na walang spiritual impact. Mas valuable ang maikli pero significant na buhay kaysa sa mahaba pero meaningless na existence. Kaya nga si Jesus ay namatay ng 33 years old pero mas impactful ang kanyang buhay kaysa sa mga taong namatay ng 100 years old pero walang contribution sa kingdom ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng long life sa Salmo 91. Ngayon, paano ninyo maa-apply ang mga revelation na ito sa inyong buhay? Una, kailangan ninyong mag-assess kung qualified ba kayo sa mga promises ng Salmo 91. Honest assessment mga kapatid, hindi dahil gusto ninyo, qualified na kayo agad. Nakaupo ba kayo sa secret place ng Diyos? Nagpupuyos ba kayo sa lilim ng makapangyarihan? Umiibig ba kayo sa Diyos ng buong puso? Tumatawag ba kayo sa kanyang pangalan ng may buong faith? Kung hindi pa, hindi kayo dapat umasa sa mga proteksyon ng Salmo 91. Maraming mga false assurance ang nangyayari dito. Maraming tao ang nagre-rely sa Salmo 91 kahit hindi naman sila qualified. Tapos nagagalit sa Diyos kapag hindi nag-work ang mga promise. Pangalawa, kailangan ninyong mag-commit sa deeper relationship kay God. Hindi enough ang weekend Christianity. Hindi enough ang emergency prayers. Kailangan ng consistent, intimate, sacrificial na relationship. Mag-alat kayo ng specific time para sa prayer at Bible reading. Hindi yung habang nagko-commute, habang nagde-drive, habang nagwo-work. Dedicated time na walang distraction, walang interruption. Mag-fast kayo regularly para ma-develop ang spiritual sensitivity ninyo. Mag-sacrifice kayo ng mga temporary pleasures para sa eternal treasures. Mag-prioritize ninyo ang spiritual growth over material success. Pangatlo, kailangan ninyong mag-purify ng heart ninyo. Hindi kayo makakaupo sa secret place ng Diyos kung may hidden sins pa kayo. Hindi kayo makakalapit sa makapangyarihan kung may compromises pa kayo. Mag-confess kayo ng mga kasalanan ninyo. Mag-repent kayo ng totoo. Mag-forgive kayo sa mga nanakit sa inyo. Mag-reconcile kayo sa mga tao na kaaway ninyo. Clean slate mga kapatid. Fresh start. Pang-apat, kailangan ninyong mag-develop ng warrior mentality. Ang mga qualified sa Salmo 91 ay hindi mga defensive lang. Sila ay mga spiritual warriors na active sa battle against evil. Mag-intercede kayo para sa inyong mga kaibigan, kapamilya, bansa. Mag-spiritual warfare kayo laban sa mga powers of darkness. Mag-evangelize kayo, mag-disciple kayo, mag-minister kayo. Hindi kayo receiver lang ng blessings, kundi channel din ng blessings sa iba. Panglima, kailangan ninyong mag-trust sa timing ng Diyos. Hindi lahat ng situations ay covered ng Salmo 91. May mga times na papayagan kayong mag-suffer para sa inyong spiritual growth. May mga times na hindi kayo protected para matutuhan ninyong mag-depend sa Diyos. Pero trust lang mga kapatid. Kahit hindi ninyo maintindihan ang nangyayari, trust lang sa wisdom ng Diyos.
Kahit masakit, kahit mahirap, trust lang na may purpose ang lahat. Mga kapatid, ito ang tunay na katotohanan tungkol sa Salmo 91. Hindi ito magic wand na gagawin kayong invincible. Hindi ito insurance policy na mag-guarantee ng perfect life. Ito ay covenant document ng Diyos para sa mga taong committed sa Kanya ng buong puso. Kung gusto ninyong ma-experience ang power ng Salmo 91, kailangan ninyong mag-qualify muna. Kailangan ninyong mag-invest ng time, effort at sacrifice sa relationship ninyo sa Diyos. Kailangan ninyong i-prioritize ang spiritual growth over worldly success. Hindi madali mga kapatid, hindi instant. May process, may requirements, may qualifications. Pero worth it ang lahat kapag naging qualified na kayo sa mga promise ng Diyos. Maraming mga testimonies ang makikita ninyo ng mga taong naging qualified sa Salmo 91, mga misyonaryo na nakasurvive sa war zones, mga pastor na naka-escape sa mga assassination attempts, mga ordinary believers na nakalagpas sa mga natural disasters. Hindi dahil special sila, hindi dahil favorite sila ng Diyos, kundi dahil naging qualified sila sa mga requirements ng Salmo 91. Ginawa nila ang kanilang part, kaya ginawa ng Diyos ang kanyang part. Kung gusto ninyong maging qualified din, simulan ninyo ngayon. Hindi bukas, hindi next week, hindi next year. Ngayon, start building your secret place relationship with God. Start investing in spiritual intimacy. Start living a life of total commitment. Remember mga kapatid, 99% ng mga tao ay mali ang pagkaintindi sa Salmo 91. Pero kayo, maging part kayo ng 1% na nakakaintindi ng tama. Maging part kayo ng mga qualified recipients ng mga amazing promises ng Diyos. Hindi lang ito para sa inyo. Share ninyo ito sa inyong mga loved ones. Teaching ito na dapat marating ang maraming tao. May mga milyon-milyong Kristiyano na frustrated dahil hindi nag-work sa kanila ang Salmo 91. Tulungan ninyo silang maintindihan kung bakit. Hindi dahil powerless ang Diyos. Hindi dahil fake ang Biblia. Kundi dahil mali ang kanilang approach, mali ang kanilang expectation, mali ang kanilang understanding. Sa pagtatapos, gusto kong i-remind kayo na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga promise. Lahat ng sinabi niya sa Salmo 91 ay totoo, walang exception. Pero may conditions, may requirements, may qualifications. Kung gusto ninyong ma-experience ang fullness ng mga promise na ito, gawin ninyo ang inyong part. Be faithful sa small things. Magiging faithful kayo sa big things. Be committed sa temporary sacrifices. Magiging recipients kayo ng eternal rewards. Mga kapatid, salamat sa pakikinig ninyo sa shocking revelation na ito. Sana naging eye-opener ito sa inyo. Sana naging life-changing ito sa inyong spiritual journey. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito. Maraming mga tao ang kailangan makarinig ng truth na ito. Maraming mga frustrated Christians na mag-heal dahil sa proper understanding ng Salmo 91. At higit sa lahat, huwag ninyong kalimutang mag-apply ng mga natutuhan ninyo ngayon. Knowledge without application ay useless. Revelation without transformation ay meaningless. Makipag-usap kayo sa Diyos ngayong gabi. Sabihin ninyo sa Kanya na gusto ninyong maging qualified sa mga promise ng Salmo 91. Commit kayo sa deeper relationship. Promise kayo ng sacrificial love. Garanti ko sa inyo, magbabago ang buhay ninyo magpakailanman. God bless sa inyong lahat mga kapatid. Makita natin ang isa't isa sa secret place ng kataas-taasan. Makita natin ng isa't isa sa lilim ng makapangyarihan. Maging parte tayo ng 1% na tunay na nakakaintindi sa power ng Salmo 91.